Good morning! Dahil good morning ngayon. Good morning. Good morning at welcome sa panibagong episode ng The Secret Republic. My name is DR. And I'm Jam. Yeah, so maaga-aga kami ngayon. Recording. Actually, if you're recording. watching this, kaya medyo maliwanag din kasi umaga. Yeah, and medyo fresh ang faces namin. It's a really Bagong good... paligo. At ako naman, nakaranas ng mahabang tulog. Finally ka na tulog. Okay na, guys. Lalo pag tumatanda kayo, katulad ko, hanggat maaari. Bata pa? Anong tumatanda? Mukha na ako bata ngayon, pag-upit din ako. Hanggat maaari, kailangan nyo ng tulog. Huwag kayong magpapabaya na walang tulog. Mahirap yung mahirap magkasakit. Anyway, we have new topics to discuss today. And let's start it with news from Cherry Mobile kasi nagkaroon ng event si Cherry Mobile last week. We were able to attend the event, no? And this was about actually nung una it was the hashtag is about octa-core so expected natin yung mga octa-core overdrive kasi naglabas silang poster before yung mga octa-core smartphone sila octa-core overdrive. Yes. So yung iba yung ang dami nilang mga octa-core ngayon. Actually, napadalan kami ni na Jam, mga ibang tech bloggers ng mga octa-core phones, no. Actually karamihan ito mga Flare. Yes. Mga Cherry Mobile Flare. So, Jam, anong na-receive mo? Yung Flare? Flare X. Flare? Wait. Anong na-receive mo na Flare na ng mga ilang linggo? Yes, yung Flare S3 Power. Yeah, yung power. Flare S3 Power, may mga iba naka-receive Flare S3 Power. Ako naman Flare, munti ko na nasabi yung hindi ko dapat nasabi. Flare, nakuha ko naman yung Flare XL. Okay, nakuha ko yung Flare XL. So, with L. With L. Okay? Kulit nito eh. So, actually marami pa mga octa-core. And actually, nasabi nga sa akin to ni Lonson, ni paring Lonson of Cherry Mobile. Siya yung product manager ng smartphones ng Cherry Mobile. Kwento niya na ito na nga talaga yung naharap ng mga tao ngayon eh. Pero yung affordable na mga octa-cores. Kaya yung Flare, yung mga Flare ngayon na yung S3 Power, Flare XL, with the likes of these phones, less than 5,000 pesos pero octa-core pa na. Alam mo yun, yung mga isipin mo yung octa-core. Dati parang below 5,000 pesos wala kang masyadong malarong games, pero ngayon octa-core, halos nalalaro ng octa-core eh. And mabilis na, maganda na performance, maganda ng hardware. Hindi ka mapapahiya hindi ka mapapahiya. Actually, we were supposed to discuss these two Flare. So, pero alam mo naman si Cherry, may surprise. Bigla nag-surprise si Cherry. So sobrang nabigla kami sa surprise. Naglabas sila ng isang Flare na katapat na itatapat niya sa mga nagsisilabasan itatapat niya sa mga specs na nakikita sa mga bagong brands or mga brands na mga ibang China brands like Meizu, pero mga back for the buck na So itong mga specs na to? So octa-core na may LTE, dual SIM, tapos may 16 gig or may 32 gig na internal storage, tapos may Sony sensor na camera, mataas na resolution na camera, Corning Gorilla tapos Glass 3. may Corning Gorilla Glass, tapos may 3 gig na RAM, mga ganon. 3 gigs sa RAM, imagine mo pang flagship yun. Normally mga 3 gigs ngayon na RAM na Android smartphone, normally 10,000 pataas yan, di ba? Yes. Or 8,000, 9,000 pataas. Yes. Normally makikita yung sa mga flagship, just like yung sa Cosmos OnePlus, sa Star Mobile 9. And then 3,000 mAh sa battery. So all of these specs would cost you at least from a local brand, and let's just say yung Cosmos OnePlus yun, that would be 13,000. But then again, may mga nagsisilabasan ng mga brands na binibenta lang ito worth
less than 8,000, 7,000 pesos. Yeah. 6,000, mga ganon. 8,999. Pero hindi kompleto 7,999. Hindi kompleto yung yung mga ganung presyo. Hindi kompleto yung kanilang specs. I mean, yes, meron kang 64-bit processor, may 3 gigs of RAM ka, pero yung display mo, HD lang. Yung camera mo, Corning Gorilla Glass 3 ba yan? Di ba parang maraming kulang eh. Maraming mga na-miss doon. Pero although, maganda naman, pero hindi siya yung perfect smartphone eh. Kumbaga, parang may mga specs ka na gusto mo kasama sa murang presyo. Yes. So ngayon, si Cherry, gusto niya rin na i-match yung gusto niya rin na i-match itong mga release na mga phones na to, mga brands. Excuse me. So, they consulted. Akala natin kasi tahimik sila eh. Nung mga nagkaraan. Sobra. Di ba parang Cherry Mobile Festival, something mga ganun. Yeah, tahimik sila. But they're actually consulting with different people from different areas of the Philippines habang ginagawa nila yung Cherry Mobile Festival. So, yun ang gusto ng mga tao. Gusto raw nila pang-gaming. Gusto nila pang-entertainment. Gusto nila matagal battery life. Matagal ang battery life. Of course, yung mga ayaw nun. Diba? Diba? Gusto nila may LTE. Pero gusto nila presyo, mura lang. So medyo alam mo sa di ba? Sa brand's perspective, medyo mahirap 'yon kasi ang brand kailangan nilang makakuha ng income, di ba? Exactly. So mahirap na gawin yung maganda yung specs pero maganda rin yung price kasi medyo magkalayo sila eh. Pag maganda yung specs mo, normally tataas yung price niya. Pero dito sa natin, mukhang combination ng dalawa eh. Mukhang combination kasi maganda yung price, maganda rin yung specs. Well, Cherry Mobile did something, no? And after nag-contact suspense si Lonson sa amin sa pag-compare ng mga specs and all, they finally introduced the Flare X na medyo na-mention kanina ni Jam. XL sinasabi ko. Talagang panira ng moment eh. Pero the Flare X So yung Flare X and all the specs that I mentioned earlier, they're only going to sell it for only 6,999 pesos. Yes. Napakamura, man. And actually yun ang di-discuss din natin mamaya sa hands-on review segment. Pero I'm already saying this. I've been using the phone for the past few days. Hindi ko na nga matapos yung Flare XL eh. Dapat susuot ko yung Flare XL. Pero dumating nga itong Flare X. Nire-review ko, ang ganda. Ang ganda, di ba? Alam mo, namimiss ko gamitin ng Samsung Galaxy S6 ko. Pero yung tinabi ko muna para ma-review ko yung yung Flare X. Flare X. My God, parang okay naman to eh. Okay lang, ito na muna. Pati yung ito na muna gagamitin ko, parang sarap eh. Sarap ang gamitin ganda ng specs, di ba? Imagine mo kasi ito mention muna natin yung specs. Meron siyang MT675 to 1.7 GHz octa-core processor. That's a 64-bit processor na hindi mention ni Cherry nung launch. Hindi na-emphasize yun, pero it's a 64-bit processor. There's a 5.5-inch full HD display na IPS with Gorilla Glass 3. So, alam mo naman pag Gorilla Glass 3, protected na less ang gas-gas, maganda yung protection. There's a 16 GB of internal storage, 3 GB of RAM. Ito, may LTE na. And hindi lang LTE, meron pa siyang NFC. May NFC pa. Yeah. Tapos, syempre, dual SIM siya. Tapos, yung camera niya is an IMX214 Sony sensor. 13 megapixel camera with flash. Well, yung IMX214, ito rin yung ginagamit sa Cosmos One Plus and sa Nexus 6, which is, alam naman natin na flagship ni Google ang Nexus 6. Meron din siyang 5 megapixel front camera and ito pa isa pa maganda, the 3,000 milliamps of battery. Ang laki ng battery niya. And mamaya kukwento ko naman yung experience ko sa Flare X para sa hands-on review. Pero alam mo, hindi accessible, hindi ako, ang tagal ng battery sa akin Ang tagal din sa akin ng battery tagal ng battery sa akin. Pero anyway, it's been a week so far, Full review will be published next week para Anyway, so alam mo, congrats sa Cherry at na-release yung Flare X, pero actually meron pa silang isa pa. Meron pa isa. Ay, hindi pa natin sasabi yung presyo.
Na-mention ko na. Na-mention ko na ba? 6,999 pesos. Medyo sabaw po, pasensya na kasi umaga. Masyadong maaga. Then, let's just put it this way. Parating sabaw utak ni Jam. Pwede rin yan. Oh, Jam sabaw. Hashtag, pag nakikita nyo ganyan si Jam, gamitin nyo pa yung hashtag. Baka manalo kayo Hashtag ng kahit... Jam sabaw. Okay. Baka manalo po kayo ng kahit ano pag nag-hashtag eh. Pero pa isa mananalo kayo. Sabaw na galing sa utak ni Jam. Gusto nyo mahawa sa kanya. Anyway, actually, meron pa isa pa. Meron pa isa pang si Cherry. This time with a partnership of with Lazada. So ano tong brand na to, Jam? Well, merong in-announce si Cosmic Technologies which is basically si Cherry Mobile din. It's the Cubix. Cubix is a brand just like parang Galaxy, Honor, ano pa ba? Ganon. Mi. So parang it's another parang isa pang brand ni Cherry Mobile. Pero smartphone din to, pero available lang siya sa Lazada. So ang target nito ay basically online in e-commerce. So sa mga mahilig bumili online, alam naman natin na medyo mas mura talaga online. And then Cubix, ito yung brand na yon para sa inyo sa mga mahilig talaga bumili online kasi online na siya mabibili and maganda yung again just like the Flare X, maganda yung kanyang specs para sa presyo niya. Maganda. For me, napakaganda ang presyo niya. Napakaganda ng presyo niya. Actually, when this was launched, we were talking about this with our fellow with our colleagues from other tech blogs like si John Nieves of Unbox.ph, sina B-Boy ng Pinoy Screencast, and sina Alexi of the Techno Class, Gian of Gadget Pilipinas. Hindi, wala na siya noon eh. Yeah, si Mark yeah, of techpinas.com, no? They all agreed that this phone, we haven't mentioned the specs yet, but one of the specs is the 2 gig of RAM. And for this price, yung 4,000, magkano yung price? 490. Below 5,000 pesos, meron ka 2 gigs of RAM. This must be the cheapest smartphone that you can get with 2 gigs of RAM. Right. And it's not just about the RAM. Jam, ano ba mga specs? Meron din siyang 1.4 GHz octa-core processor. Wow. So, alam mo yun, yung mga 8,000, 10,000 normally, ganun yung presyo, yung ano nila. Yeah, diba? Pero hindi lang yun. May octa-core processor ka, ilan naman ang internal storage mo? Well, meron, wow, ito, ngayon ko lang naaalala yung internal storage, napawawa ko bigla. Meron siyang 16 gig of internal storage. And meron pa siyang micro SD card slot. Up to 64 gig. Up to 64 gig. So, alam niyo naman mga Pilipino, medyo nakukulangan sila 16 gig kasi mga movies nila, mga media files sila, gusto nila up to 64 gig kasi normally 32, di ba? Ito 64. Tapos may 1.4 GHz octa-core processor ka, tapos meron ka pa 2 gigs of RAM. So, wow, di ba? Panalo for 4,490 pesos. Yung other specs niya, meron 13 megapixel rear camera, 5 megapixel front camera. Well, of course, walang LTE, walang 3G. 2,000 mAh na yung battery. Pero removable naman. Oh, tsaka marami ka naman mabibiling power bank sa Lazada eh. Oo, and tignan mo yung flash sale nila. marami na mura. Marami na. Bili kayo ng Pixies. Pixies or marami na or kundi Pixies yung Zen Power of Asus. Ano din? Mura-mura. Ano na, available sa Lazada, diba? Yeah, starting yesterday siya. And Asus Zen Power. Very nice power bank. And alam mo ba, nabalitaan mo ba, 2,000 units yung nabenta? Wow, talaga? 2,000. Si Asus? Oo, laki yung nabenta. Anyway, back to the sa topic. Tira, sa segue na rin tayo. Hi, gabi ko palang laptop. Hey, from O+. Wala nagsasegue na tayo eh. So, kapala mukha ako naman may-ari ng show. Thank you O+, for the O+ convertible. Napakagandang Wala po kayong karapatan na magreklamo kasi show po namin to. Napakagandang Ultrabook. Natatanggal yung niya, yung tab. If you want it in tablet, you can remove the the screen as a tablet. Kung gusto niyo na may keyboard, pwede yung sorry, hindi namin ma-zoom in walang tao. So, gusto niyo yung keyboard, so ikabit niyo lang yung tablet, then may keyboard na siya. This one has a 500 gig
external drive. Okay, zoom in so natin. drive D. Ako So bahala mag-zoom in. may 32 gig na internal 32 gig internal storage yung tablet. Tapos may 500 gig pa yung disk drive niya. So 11-inch yung screen, tapos I really love this tablet. I think kung napapansin nyo, this the second episode so far na ito yung gamit ko. Been using this pag lumalabas ako sa mga coffee shops to do some quick blogging. And mamaya dadali ko to sa Tagaytay for our short trip. So para yung MacBook ko naman makapahinga naman. So kailangan din ng pahinga ng laptops. So mahirap kailangan magpahinga din. So ito yung dinadala ko. Thank you O+. Oh, and speaking of O+, I'm also using O+ tayo. Kaya masyadong makapal ang mukha ako. Pero anyway, the O+ will be supporting the CP Republic. They will be sending us O+ phones in the future para i-review natin. O kasi may mga, diba, may mga previous episodes na tayo, may mga naghahanap ng O+. Marami actually hindi lang. May ano pa tayo, compare pa tayo, diba? Yeah, exactly. So medyo kailangan natin yan. So they pledged na papadalan tayo ng mga units para i-feature natin, and para malaman ng mga tao what the products are all about. So thank you O+ for supporting the CP Republic and DROnTheGo.net. Hopefully si Job Online din in the near future. Okay, balik na tayo sa Cubix. Sa Cubix. Okay. Tapos naman tayo sa Cubix? Hindi pa. Hindi pa tayo tapos. Na-mention natin yung battery specs. Yung Cubix Cube, again, available na siya online. And June 26, which is yesterday, 12 noon, naging available yung Cubix Cube. And sabi naman ni Cherry, hindi magkakameron pa uli ng sale katulad nung sa Cubix Cube. Medyo marami naman alam ko stocks nila ng Cubix Cube. So medyo ano yan, tuloy-tuloy yan. Tuloy-tuloy yan. Ang alam ko, tuloy-tuloy yan. So kahit na kung naubusan kayo kahapon bumili, huwag kayong mag-alala. Kaya nga namin fina-feature to kasi alam ko, hindi to one time big time. Hindi to one time big time. Hindi matagalan na flash sale, di ba? So medyo continuous to. So siguro a week or 2 weeks lang. Baka by next week meron na yan. Baka by next week. Tingin ko by next week. So, maantayin na lang natin yung statement ni Cherry Mobile regarding the Cubix Cube. It's a really interesting smartphone. Yes. So, yun. Pusito ba tayo sa next? Yep. Last news for this episode is the Oppo Joy 3. Just lang, quick story na. Joy 3. Oo nga eh. Kasi our dearest colleague, our dearest colleague, the queen of Philippine tech, the queen of all Philippine tech, the Chris Aquino of Philippine tech, our dearest friend, Miss Alora Uy Guerrero. For those who don't know, she was the former editor of T3 magazine. Eventually that became techie.com.ph, ng Summit Media, and then she transferred to Yahoo Philippines, and then now TV5 din, and she was parang nag-change na siya, parang ako. Nag-change industry. Now she's now bago ng side. Yeah, she now belongs to a brand. And the brand is noong una hindi natin nakakasundo. I'll be frank with that. But pinakamagalang na smartphone brand sa bansa. Oppo. Okay, so taga Oppo siya. Oppo ka Alora po. Ganon. So si Alora, congratulations Alora na for being the new digital head of Oppo Philippines. So dahil si Alora ang kaibigan natin ay nasa Oppo na maasahan ninyo na we'll be able to report and possibly review yung mga Oppo phones care of Alora. So nag-launch siya, nag-announce siya nagkaroon ng event the other day. And the Oppo Joy 3 was announced. So it's actually a very basic phone. But if you rely on the
Color OS na tinatawag, which is actually a UI. Ni Oppo. UI ni Specifically for Oppo. Oppo smartphones. That dresses up the Android 4.4 KitKat na built-in sa sa phone. There's may a basic phone with a quad-core processor, 1.3 gigahertz na MT6582. Tapos may 4 gig of internal RAM, 1 gig of RAM, 4 gig of internal storage pala, 1 gig of RAM, 5 megapixel camera with 2.4 aperture level, tapos 2 megapixel front camera, and a 2000 milliamperes battery. So it's already available in the market. It's worth 6,490. So if you want an Oppo phone na medyo low end, this is the phone that you can actually buy. So it's available in two colors, white and the other one is black. Mas type ko yung black. Very kasi medyo may premium looking. Parang glossy din yung white. Glossy ba yung white? Glossy yung white. Yeah. Pero mas type ko yung black talaga. Type ko rin yung black sa design. So that's the news so far from Oppo. But pinaka-headline talaga is si Alora. Pinaka-headline talaga kasi si Alora. Si Alora talaga. Alam mo kasi guys, nagbibiruan kami na nag-change ng rules. Dati kasi ako yung taga-brand. We mentioned this quite a number of times already. I used to be from Cherry Mobile and then naging vlogger ako. Naging part na ako ng media. And then si Elijah, who used to work with Alora before, is now the product development manager of Star Mobile. Product manager of Star Mobile, okay, which is almost the same position as I've had with Cherry Mobile. And now si Alora naman nasa digital head naman ng Oppo. So parang nagkakabaliktaran na kami ng rules, no? So marami pang sumunod na diyan. I don't know. Dami nating colleagues na yeah, kasi ako naman matagal na akong nagbo-vlog pero napunta sa brand, so syempre tinigil ko yung pag-vlog. Then yung nawala na ako yung umalis na ako sa Cherry Mobile noong 2011. Pwede na pala ako mag-vlog ulit. Hindi na mag-vlog na ako ulit. Alam nyo guys, kasi medyo close yung industry I mean, talagang magkakalapit, kaya ganun yun nangyayari. Yeah, so diba, and paminsan nakakatamad na rin magsulat, gusto na naman matikman yung So, siguro nakita rin Alora na maybe it's time for her to change industries ka naman. So, happy, well, Alora, kung saan ka happy, of course, your friends from the tech beat would surely support you in, especially now that you're in Oppo, will surely support you. Ayan na, sip-sip na kami, sponsorship. Siyempre sasabihin na Oppo. Sige po. De joke lang, Alora. So anyway, that's our news for today. As mentioned earlier, we'll be discussing the Cherry Mobile Flare X for hands-on review segment. So, kay aalis, abangan lang po natin yung review.